Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbang YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tongue with evidence. Ako po, nagkagulo ang mga politiko ngayon. Unexpected. Sa araw na ito, ngayong araw na ito, ay mag-a-announce si BP Sara na tatakbo siyang pagkapangulo sa 2028. Sino bang mag-expect? Diba? Expect the unexpected. Nagulat lahat. At yung iba, parang sabi nila, diversionary tactics na naman. Panggulo lang ang ginawa ni BP Sara. Pamumulitika na as early as 2026. Namulitika na si BP Sara. Nagsabi na tatakbo sa 2028. Anong problema kung tatakbo sa 2028? Problema ba yun? Problema ninyo. Kasi takot kayo. Kasi sa amin hindi problema yun. Kahit 2025, magsabi siya na takbong presidente, wala namang problema doon. Eh si Risa, napaka-ano nyo, napaka-selective nyo. Si Risa, nagpaparinig na tatakbong presidente, wala kayong reaksyon. Oh, okay lang. Pag si BP Sara, namumulitika. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo nyo. Mas lalo nyong dinikdik ang sarili nyo, mas lalo nyong inilibing ang sarili nyo sa inyong sariling hukay. Kung si Risa Hontiveros magsalita nga, plano akong tumakbo sa 2028, okay lang sa Makabayan Black. Pag si BP Sara, namumulitika, ang aga pa. Natatawan talaga ako sa kanya do. Hindi na alam kung ano ang isasagot. Nagkagulo na, nasira na ang script nila. Sirang-sira talaga ang script nila. Kasi alam nila na maraming mga politiko ang mag-back up kay BP Sara. Kasi yung politiko na yon takot masira ang kanilang political career. Diba? Ito pa, si BBM, napanood daw ang press ko ni BP Sara. Na-shock din si BBM. Pero alam niyo ba kung ano ang sagot ni BBM? Good luck. Good luck lang daw. Bakit good luck lang? Wala bang God bless? 'Di ba? God bless the Philippines. Ito ang sabi ni Claire Castro. I don't know kung galing to kay BBM, pero ito ang sabi ni Claire Castro kabibig. Ito. Good morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Good luck. Parang ano ba? Good luck. It means sa ating yung mga insecure, 'di ba? Pag may mga, 'di ba, if you may mga pag-games, or for example, may competition, sabihin talaga sa mga kaaway mo, good luck. O, di ba? So it means galit, insecure, gigil na gigil. Good luck. Good luck. Nakakatawa naman si BBM, oy. Good luck sa iyo, BBM. Good luck sa iyo. Kung si BP Sara ang uupong presidente sa 2028, good luck na lang sa iyo. Kasi kahit saan kang lugar magtatago, hahanapin ka talaga niya. At papanagutin ka sa mga ginawa mo sa Pilipinas. Tapang at malasakit, yon ang propaganda or yon ang kay BP Sara na gusto niya ibalik ang tapang at malasakit na namimiss na ng maraming Pilipino. Naku, ang tukhang babalik na naman yan. Naku po. Pero tukhang na there's a possibility na i-refine yung programa. Pwede yun kabibig, di ba? On the other way, around kabibig, naku, sabi ni Bibi Sara, i-share ko sa inyo ha, itong sabi ni Bibi Sara ha, napakaganda kabibig. Ang statement ni Bibi Sara. Pero si BBM, galit. Insecure. Basta magsabi ka ng galit, good luck, magalit ka noon. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, humingi ako sa inyong lahat
Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Noted po, BP Sara, pinatawad ka na namin. Basta, pag once uupo ka, babaguhin mo ang Pilipinas. At merong tapang at malasakit ang ipapakita mo. Kung ano man ang na-achieve na iyong tatay, mag-level up ka. Ito pa, kabibig. Ito na po yung pinakakaantay nating mga Pilipino na talagang aping-api na at patuloy na naninindigan at lumalaban. Nagpahayag na po ang ating Vice Presidente. Ang kanyang pagpapahayag ay isang pagbubukas na naman ng bagong pag-asa sa ating mga Pilipino. At kayo na lang po, ayoko po magsalita. Baka mamaya may mali. Gusto ko po masigurado na bawat titik na aking ibibigkas ay tama. Buksan niyo po ang inyo pong mga cellphone at makita yun talagang pagpapahayag niya na magagaling mismo sa kanyang mga bibig. Huwag po sa akin. At from that, mag-google na po kayo dahil ang gandang balita to para sa ating lahat. Ang pagpapahayag ng ating Vice Presidente, Sara Duterte. At ito po ang talagang pag-asang atin pong pinakahihintay. Salamat po at magandang araw. Yan. Ito pa. Yan na kami. Ang problema ng mga kalaban ni Vice President ngayon na nagdeklara na siya na tatakbo siyang bilang Pangulo sa 2028 ay kung paano nila sisiraan si Vice President Sara Duterte. Kasi naubos na. Naubos na yung kanilang arsenal. Naubos na yung kanilang bodega. Naubos na yung kanilang bala. Lahat ng paninira ay bato na nila. Tama. Wala nang bago. At wala nang naniniwala. Kaya, nako po, nervyos. Sabi pa sa Ilocano, at tagargar. Agoy, makurog na, siringan mga waray. Nagkurog na ang ilang mga itlog. Kung anong mangyayari ngayon. Lahat ng kalaban ng Vice Presidente, magsama-sama na kayo. Sama-sama na sila. Ipakita nyo na yung inyong lakas. Lahat ng estratehiya nyo, pagsama-samahin nyo na. Impeachment, ombudsman, lahat gawin ninyo para hindi makatakbo ang Vice Presidente. Gawin nyo na lahat. Dahil, and now, the end is near. Yung tukhang upgraded na. Loko. Kasama na yung mga manyanyakaw sa pondo ng bayan. Sana manlaban kayong mga O paano? Nangaasar lang si Madarahog pero galing ito sa kanyang puso. Bakit? Ramdam na ramdam ko ang pulso ng taong bayan. Ramdam na ramdam ko yung damdamin nyo ngayon. Lahat kayo gusto 2028 na ngayon. Nang matapos na ang hirap ng mga Pilipino. Tama. Gusto ko ng 2028 na. Ito ha. Ito kabibig. Ito ang sabi ng PDP Laban. Ito ang kailang statement. Masahin natin. Buong puso sinusuportahan ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, PDP Laban, ang makasaysayang desisyon o historical decision ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ang kanyang pahayag ay sumasalamin sa taos-pusong hangarin na ipagpatuloy ang tapat at matapang na paglilingkod para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa bawat hamon ng kanyang hinarap, ipinakita ni VP Sara ang malasakit, tibay ng loob, at paninindigan para sa kapakanan ng bayan. Naniniwala ang PDP Laban na ang ganitong uri ng pamumuno may puso, may tapang, at may tunay na malasakit ang kailangan ng ating bansa sa mga darating na taon. Kaisa niya ang buong PDP Laban sa panawagang magkaisa ang sambayanang Pilipino tungo sa isang mas ligtas, mas maunlad, at mas makatarungang kinabukasan para sa lahat. Sama-sama, tuloy ang laban para sa inang bayan. Oy, suportado ng PDP Laban, di ba? Ito kabibig, Ito pa. Nasaan ba yung video ng isa?
Pakita ko sa inyo. Nasaan ba yun? Kay kay Senator Amy Marcos. Ano ba ang statement ni Senator Amy Marcos regarding on this one, mga kabibig? Hanapin ko muna, kabibig. Stop sharing muna ako. Hanapin ko muna kung ano ang statement ni Senator Amy Marcos, knowing na kapatid siya ni Bongbong Marcos, knowing na kahit si Bongbong Marcos ay tinalikuran na ni Amy Marcos, ay bakit ko pa siya di ba? Ay ito si Attorney Bing Wanson. Ano ba ang statement ni Attorney Bing Wanson? Attorney Bing Wanson, ikaw talaga. Ano ba ang gusto mong ipahiwatig sa aming lahat? Sige, take it away. Mga kababayan, nag-declare na po for presidency si Vice President Sara. At nag-declare din si Risa Hontiveros na kung papalarin siya, siyang Papalarin. unity na kandidato din for president. So far, VP Sara versus Risa Hontiveros. Kanino kayo? Ala. Ito ang komento ng mga Attorney, declare ka rin as senator o pwede. Kay Risa, baka sakaling maging santo ako. Kay VP Sara, kesa naman sa kain suka, Risa Hontiveros, nag-declare na pala si PhilHealth Queen. Duterte pa rin. Di ba niyo kabibig, mga komento. Wala na, finish na, pass your papers na. Risa, wala na bang mas malakas dyan? Twings. Wala sa kalingkingan si Risa. Siyempre, VP yarn. Risa virus, pasok ka sa kubeta yarn. Attorney, sa Agila ako ng Mindanao. Duterte pa rin. Pag mag-survey ka ng Risa versus APIS, sa APIS na lang ako. Grabe naman yan. Mama Beng, takbo ka ng senator. Kami kakampanya sa'yo. Kasi alam naman na para sa tama lang gusto mo. Go na Mama Beng, takbo ka. Laban lang. Siyempre, Duterte pa rin sa 2028. Yan ha. Yan ang mga komento ng ating mga netizen. Diba? Lahat ng mga adik gawing santo ni Risa. Uy, wag, ano ba naman yan? Sino nagpakalat ng mga istorya niyan, tanang lahat ng adik gawing santo ni Risa Hontiveros. On the other hand, kabibig, ito ang statement ni Senator Amy Marcos na I don't know kung shock ba si Senator Amy Marcos or alam na ni Senator Amy Marcos ang araw na ito ng pagbubunyag ni VP Sara na tatakbo siyang presidente. Uy, lahat talaga na ito nalala. Kasi akala nagpa-press con kasi si VP Sara, akala ng iba is sasagot siya sa mga current issues na binabato sa kanya, lalo na sa impeachment. Iba pala. Ito, Senator Amy Marcos, opisyal na pahayag, itinaga lamang niya sa bato ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinumpirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Tama. Siya ang katauhan ng kabaliktaran ng administrasyong ito. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Siya ang may solusyon. Wow! Tapang at malasakit, may solusyon. Galing! Galing ni VP Sara. Palakpakan naman natin ang ating Vice Presidente, mga kabibig, na ngayon ay trending na pinag-uusapan pero na high blood na ang mga dilawan. Na high blood na mga kakamping. Sabi nila, pamumulitika ang ginawa ni VP Sara, pero pag si Risa Hontiveros ang magsabing tatakbo siya, no comment sila. Pero ang gusto ng mga dilawan, sila ni Robredo, si Risa atat na atat ang kanyang sarili. Gusto ko, pero ayaw namin. Paano yan, Risa Hontiveros? Yan, kamibiga. Pero yung back tayo sa sinabi ni VP, di ba? Balikan natin ang sinasabi ni sabi pa nga ng Makabayan Black, we don't want another Duterte regime Malacanang. Bakit? Takot kayo? Takot ba kayo? Kailangan niya munang harapin ang napakaraming kaso. Uy, grabe sila. Exciter yarn. So yun, kabibig. Iba na si VP Sara at handang-handa na siyang pulbusin lahat ng kanyang kaaway. So ano na, kabibig? Ito ha. For example, sinabi ni Atty. Ruben ng Guanzon, Sara versus Risa. Sino ang bobotohan yung presidente? Sara
or si Risa? Ay, comment down below kapipi kasi excited din akong malaman kung sino ang bobotohan nyo. Knowing VP Zara is very strong. Mataas ang trust rating, lahat ng ratings mataas, pero kay Risa mataas ba? Ay, ito. Ito si Maduraho. Hindi tayo kay Maduraho ko. Grabe, si Maduraho. Ay, banat kong banat. Banatan mo Maduraho. Ay, banatan mo sila. O, ito na. Sa mga nakapanood ng press conference ni Vice President Sara Duterte, congratulations sa inyo. No? Doon natin narinig yung intensyon ng Vice Presidente na ialay ang kanyang buhay para sa mga Pilipino. Sabi niya yung kanyang buhay mula noon ay hindi talaga para sa kanyang sariling kaligayahan, kung hindi para sa iba. So ngayon, nagdesisyon na siyang tumakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa 2028 elections. Pero ito yon, mag-i-impeachment. Isa sa mga option para ma-disqualify siya. At nag-file itong si Trillanes ng kaso sa ombudsman para just in case mag-resign si VP, doon naman siya sa ombudsman babanatan ni Rimulya ng sunod-sunod, mabilisan para ma-disqualify at hindi makatakbo. So alam kong meron ng mga strategy ang opisina ni Vice Presidente para sa dalawang ginagawa ng mga taga-administrasyon. Yes. Yung mga takot sa pagbabago, yung mga kurakot sa gobyerno, yung mga nagnanakaw sa gobyerno para hindi siya makaupo. Ginagawa nila lahat ng paraan. Nagkakampi-kampi sila. Lahat sila nanginginig dahil walang tatalo sa isang Sara Duterte. True. Natutuwa ako. Ma'am, you have our support. You will be the next president in 2028. And with that, ma'am, the Philippines will be assured na Yan, kabibig. Pero ano itong ibinulgar ni Congressman Eresi, kabibig? O watch this video, ha? Natakot si BBM pala. Ito. Takot sila. Ito na. May itinatago nga bang administrasyon? Yan Ito ang na. mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Nangangamba Bongbong na. Marcos Jr. sa posibilidad Yan na maging Pangulo si Nangangamba Vice President kayo. Sara Duterte sa 2028. Kaya umano, handang isakripisyo ang katotohanan. Wow. Ayon kay Erice, Talaga. ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umunoy nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado, partikular na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Dagdag pa ng kongresista, posibleng ikinababahala ng administrasyon ang posibilidad na may susunod na lider na muling bubusisi sa mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga proyektong nagkakahalaga ng bilyong piso. Sa gitna nito, nagbabala rin si Erice sa posibilidad na magamit umano ang usapin ng charter change bilang exit plan ng administrasyon matapos ang 2028. Anong magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Correct. Hindi aalamin yung katotohanan at pinagtatakpan niya. Correct. Dapat i-prosecute sila. Dapat managot sila, kabibig. So ngayon, takot yarn. Yun lang, kabibig, ha. Pero sinabi ni BBM, good luck, kabibig Sara ba? May pain. Pain, galit, lahat nandun eh. Takot na yun. So yun lang, kabibig ang ating video sa Libre Level for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe. Again, congratulations VP Sara. Ang kinina natin, ang tagumpay sa 2028. Ramdam na natin. Lalo na itong mga OFW dyan. Kayo bang mga OFW, papiliin kayo. Risa versus Sara or Sara versus sino sa inyo? Baka sasali si Aaron Tulfo. Rafi Tulfo. Wala na yan.
Leni Robredo, babalik ulit? Ano ba? Tapos na, kain suka? Wala na. Wala ka, bibig. Bye everyone. See you next time.